Si Trump ay nagbigay ng sinyalis na sisimulan niyang itulak ang isang New World Order. Sa kanyang unang 100 araw na pamamahala, nais ng mga kinatawan ng MAGA na baguhin ang konstitusyon na upang magbibigay kay Donald Trump ng ikatlong termino. Ang 500 bilyong baksin ni Trump, ito ba ay gagawin ng Stargate na pilitin ang lahat na ito ay tanggapin? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng VTD Media Ministry. Mangyari po bang paki-like at paki-share sa lahat ang napapanahong prophetic update nito? Maari po bang paki-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito? May mga panahon na ang issue tungkol sa New World Order ay iniisip na isang conspiracy. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Ngunit ngayon, tayo ay nabubuhay sa mga huling panahon at ating nasasaksihan ang katuparan nito. Are we ready for a new world order? We must. Ayon sa conversation.com, itong headline na si Trump ay may mga sinyalis na magsisimula na upang itulak ang New World Order sa kanyang unang 100 araw na panunungkulan. Si Donald Trump sa kanyang pagbabalik sa White House noong 20 ng Enero 2025 ay malawakan na nakikita na siya ay nagsisimula sa isang panahong makabuluhang kaguluhan para sa mga patakaran panlabas ng Amerika at isang pagbabagong paraan para sa diplomasya. At ang mundo ng relihiyon, ang Israel at ang mga protestanteng Kristiyano ng Estados Unidos, ang mga Kristiyano, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya na kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit para sa mga Hudyo, si Trump ay kanilang pinupuri bilang ang modernong si Haring Cyrus na magtatayo ng kanilang ikatlong templo at kanilang inaasahan ang ipinangakong kapangyarihan ni Trump sa mundo ng religion. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the church go. Ito na at darating na ang Project 2025 na upang ipatupad ang batas tungkol sa linggo, ang pagsasaayos ng ekonomiya ng bansa at ang lahat ng posibilidad ay darating sa pamamagitan ng mga patakarang pang-industriya at may kausayan na walang labis na pag-aalala na ibinigay sa mga tao o mga isyu tulad ng pangangalaga sa kapaligiran na tumutugon sa pagbabago ng klima. Ngunit, aayusin rin ni Trump ang sistema ng pagsamba upang gawing dakila muli ang Amerika. Ang ikatlong termino para kay Trump ayon sa Economic Times, ang mga kinatawan ng MAGA Republican ay nais baguhin ang konstitusyon na magbibigay kay Donald Trump ng kanyang ikatlong termino. Hinahangad ba ni Donald Trump napayukuin ang konstitusyon? Ilang araw pa lamang sa pagiging Pangulo si Donald Trump at sa kanyang pangalawang pamamahala ay nais ng mga Republican congressmen na baguhin ang konstitusyon ng Estados Unidos na upang payagan siya na manatili sa opisina pagkatapos ng kanyang termino. Ating sipiin mula kay Representative Andy Ogles at Repogles, January 23, 2025. itong sinasabi, I just introduced a resolution to amend the 22nd Amendment to allow President Trump to seek a third term.
Nais ni Trump na bantayan natin ang pagdating ng nabuong gamot na AI box. At pinipilit ng Stargate ang mundo na tanggapin ito. Isang nagbabagang balita ngayon na bahagi ng bagong teknolohiya na naisdali ni President Trump sa mundo ay ang paglikha ng Stargate ng mRNA na isang bakunang nilikha para sa kanser. Noong si President Trump ay namuhunan at ipinahayag itong 500 bilyong proyekto ng Stargate, pinuna ni Elon Musk ang proyektong ito. Kanyang sinasabing wala silang pera at wala silang mga bagay na kailangan para magawa ito. Ito ba ay mangyayari? Comedy Act 2 delivered even more drama. Last week, Trump unveiled Stargate. We told you about it, a massive $500 billion AI venture. President Trump called it the biggest AI project in history. One would think support from his trusted ally would be a given, but Elon Musk thrashed the project from the get-go. He criticized the valuation, he clashed publicly with one of the stakeholders, he questioned the project's credibility, and the backlash was instant. Trump's aides were livid. For many, Elon Musk's comments were not just disruptive, they were downright unacceptable. At the national and international level, just to make sure that we don't do something very foolish. With artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. Sabi ni Elon Musk na ang paggamit ng AI sa pinakamataas na kakayahan nito ay ang pagpapatawag ng dyablo. Ano bang sinasabi ng Biblia mula sa mga aklat ng Apokalipsis tungkol dito sa mga huling panahon? Sila ay tatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nagsasabing, kahabag-habag ang dakilang lungsod, ang Babylonia. Ikaw na makapangyarihan, lungsod ng Babylonia, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Patuloy sa talatang 11, ang mga mangangalakal sa lupa ay tumatangis at nagluluksa dahil sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanilang mga kalakal. Ano ba ang kalakal ng Babylonia? Patuloy tayo sa talatang 12. Kalakal na ginto ang alak at langis, mga trigo at mga hayop, mga tupa at mga kabayo, mga karuwahe, mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Kaibigan, ang Babylonia ay ang dakilang mangangalakal sa mga huling araw at kanyang kontrolin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga kalakal. At ano yun? Ang langis, alak at bukod pa sa iba na upang alipinin ang mga tao. Alala mo ba ang kwento ng mabuting Samaritano mula sa mga aklat ng Lucas? Ayon sa Kabanata 10, talata 34, lumapit siya sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat at binuhusan ito ng langis at alak at isinakay niya ang lalaki sa kanyang sariling asno. Ang mabuting Samaritano ay naglalagay ng langis, alak, mga pamahid bilang mga gamot. Ngayon, nais kontrolin ng Babylonia ang mga gamot sa mga huling araw. Ano ang huling mga salitang kinulayan natin ng pula? Ang alipinin ang mga kaluluwa ng tao. At mayroong panukalang batas tungkol sa araw ng linggo. At si President Trump ay kanyang inaprubahan ito. Ang Republican na mambabatas ay nagmumungkahi ng panukalang batas upang mapanatili ang linggo bilang ang araw ng pahinga at pagsamba sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga prangkisa na magtitinda sa araw na iyon. Ken Ivory, na miyembro ng Utah House of Representatives sa pampublikong paglilingkod sa District 39, na miyembro ng Latter-day Saints, ay gumagawa rin na upang
makapagpasa ng batas na pipigil sa mga prangkisa ng mga pangunahing korporasyon tulad ng Burger King, GP Lube, Pizza Hut at iba pa na atasan ang mga may-ari ng kanilang mga lokal na prangkisa na hindi magbubukas tuwing araw ng linggo. Ang panukalang batas na ito ay tungkol sa paggalang sa relihiyosong paniniwala at gawain para doon sa mga pumiling magmamay-ari at magpapatakbo ng mga prangkisa para mapili nilang i-preserve ang isang araw ng pagsamba. Ang panukalang batas nito ay magbibigay ng kalayaan na upang oobserbahan ang parehong linggo na tinanggap ang tama at inaasahan ang nakasaad sa konstitusyon ng Estados Unidos. Kaibigan, si Kent Ivory ay isa sa may akda at taga-suporta na nakalista sa Project 2025 na ibinabalik ang kapalaran ng mga Amerikano. Ating sipiin ang sinabi ni Trump na ang pagbabalik ng relihiyon. Ngunit ang lahat ay batay sa Project 2025. Ayon sa bagong release na balita, ito ay nagbabanggit lamang ng isang Pagbubukod sa linggo, hindi ito nagsasaad kung ano ang minumungkahing panukalang batas. na mag-aalok ng mga kaparehong religious freedom, proteksyon sa araw ng Biyernes bilang Sabat ng mga Muslim, O ang Sabado, ang pangunahing pagsamba para sa mga Seventh-day Adventist at sa mga tagasunod. ng Judahismo. Ang mga tagapagtaguyod ng batas ng linggo sa Estados Unidos ay gumagawa ng unti-unting pag-uunlad patungo sa sukdulang layunin ng batas, ang pagsasara ng negosyo sa buong bansa kapag araw ng linggo. Ang inisyatibong ito kamakailan lamang sa Utah na pinupunterya ang mga pangunahing prangkisa sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtataguyod ng pagsamba, kahalagahan ng pamilya at pagpapahinga. Ito ay nagpapakita ng strategic plan na gawing normal ang mga paghihigpit sa linggo, na kung pumasa ito ay walang pag-aalinlangan na makakatulong sa paglikha ng isang president na maaring gayahin sa ibang mga lugar na ibinabalangkas ang patakaran bilang isang normal at panlipunang benepisyo. Isipin mo kung ano ang mangyayari. Mahal kong mga kaibigan, tayo ay nag-uusap tungkol sa isang kalkuladong itinutulak ng mga Republikan sa Utah na magpasa ng batas na may layunin na ang pagpapatupad ng mga pagsasara sa linggo ay magiging batas ng linggo sa buong estado para sa prangkisa. Kung gaano katagal na bago ang lahat ng iba pang mga negosyo ay nahaharap sa parehong presyon, ang estados ay magiging matapang sa mga pagkilos nito at magpataw ng pagsasara ng mga tindahan kapag araw ng linggo. Sa anumang kaganapan na ginagawa ng Sunday Movement na gawin na mas malawak na ipapatupad ang mga Sunday Law, ay nakikita natin na tayo ay palapit na araw-araw sa krisis ng pagkakaroon ng tatak ng halimaw. Noong namuhunan si Trump ng 500 bilyon sa proyekto ng Stargate AI, ito ay pinuna ni Elon Musk. Ang proyektong ito na sinasabi na wala silang pera at wala silang kakayahan para dito. Sinasabi ni Elon Musk dito sa kanyang video na ang proyektong ito na AI ay parang pagpapatawag sa dyablo. At ito ay pinatutuhanan mismo sa mga aklat ng Apokalipsis, Kabanata 18, Talatang 2. Bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito ay nagiging tirahan ng mga demonyo. Ang Babilonya, ang simbahan ng Roma. Ayon sa mga aklat ng The Great Controversy sa page 592, ang mga dignitaryo ng simbahan at estado ay magkakaisa sa suhulan
manghihikayat o pipilitin ang lahat ng klase para igalang ang linggo. Ang kakulangan ng banal na otoridad ay ibibigay ng mga mapang-aping pagsasabatas. Ang pampulitikang katiwalian ay sinisira ang pagmamahal sa katarungan at pagsasalang-alang sa katotohanan. At kahit sa malayang Amerika, ang mga pinuno at mambabatas para lang makuha ang pabor mula sa publiko ay sasang-ayon sa tanyag na kahilingan para sa isang pagpapatupad ng Sunday Law. Ang mga dayong bansa ay susunod sa mga halimbawa ng Estados Unidos. Kahit na siya humantong palabas, ngunit darating ang parehong krisis sa ating mga tao sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang Antikristo at ang kanyang kaharian ay palalakasin ang pang-aalipin sa mga tao. Ngunit gaya sa bundok ng Transfiguration, sina Moises at Elias ay nagpakita. Si Moises na kumakatawan tungkol sa kalayaan mula sa pagkaalipin at si Elias naman ay pinoprotektahan naman ng Diyos mula sa gobyerno kay Haring Ahab at Jezebel. Ang Diyos ay gagawa ng himala para protektahan ka, kaibigan, sa kasalukuyang panahon. Habang ipinapakita nating higit nating kailangan si Jesus, tayo ay sasamahan niya. Kaibigan, tayo ay malapit ng umuwi sa ating tahanan sa langit. Hindi tayo dapat matakot dahil ang ating mga kinabukasan ay para sa Diyos at siya ang may hawak ng ating mga hinaharap. Kung ilalagay natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, ay magiging ligtas ang ating mga kinabukasan. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy lang tayo mag-aral ng mga katotohanan dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.